Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ang pattern daw po na ito ay patapos na yung mga yung bentahan dito kay Bitcoin. Ibig sabihin ay patapos na yung kanyang bearish condition kung saan ay mag-uumpisa na po itong umangat. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Bitcoin exceeds its post-halving danger zone with forecasts indicating reduced volatility and stable growth trajectory through 2024. Kaya kung atin pong nasaksihan yung naranasan ni Bitcoin na pagbagsak or ang buong crypto market ay nakaranas po ng pagbagsak at nangyari po yan nung natapos ang Bitcoin halving event. Kaya pero ngayon ay yung pagbagsak na ito ay patapos na raw ayon po sa isang crypto analyst rito na nagbahagi ng kanyang isang pattern na nakita po niya rito. Kaya kung patapos na po ito ay ibig sabihin ay nag-uumpisa na pong maging stable or nag-uumpisa na pong makabangon or makarecover itong si Bitcoin at syempre ang buong crypto market na rin. Kasi kung ano po talaga yung galaw ni Bitcoin ay ganun na rin po ang galaw ng majority ng buong crypto market. REC Capital's latest analysis points to an end of the precarious phase that typically follows the Bitcoin halving, suggesting an upcoming period of price stabilization and potential growth. Kaya po ang crypto expert or analyst na nagbahagi ng kanyang analysis dito kay Bitcoin. Siya po ay walang iba kundi si REC Capital. Madalas na rin natin po siyang kino-content. At meron po siyang ibinahagi rito na isang chart na siyang higit na nagpapaliwanag sa kanyang inilabas na pahayag dito. Kaya mas makakabuting yung bisitahin na lamang po natin yung kanya actual na official na X account. Kaya yan po yung kanyang chart dito. Dalawang chart po ito na kanyang ikinukumpara or ikinumpare. Magkaiba po sila ng time frame. Ito po yung nandito po sa ating bandang kanan ay ito po yung kasalukuyan or current na kasalukuyang price action nitong si Bitcoin. Weekly chart time frame po ito. Yung nandito naman po sa ating bandang kaliwa ay ito naman ay yung taong nakalipas na taong mga 2016. Ito po yung kulay blue na linya na ito. Yung vertical line na ito. Monday 11 July 16. Ito po yung nakalipas na Bitcoin halving. Yung nakalipas po nating Bitcoin halving 2016. At ito naman yung kasalukuyan, Monday, April 15, 2024. Ito naman po yung latest or yung mga nakalipas lamang po na Bitcoin halving event natin ngayong taong 2024. Kaya yung ito yung kulay medyo brown na ito po yung pre-halving danger zone. Ito po yung kanyang tinutukoy na danger zone kung saan ay tapos na. Kaya makikita po natin dito noong taong 2016. Ito po yung nakalipas na Bitcoin halving. Ito po yung kanyang pre-halving danger zone. At dito naman sa taong 2024, ito naman yung ating pre-halving danger zone kung saan ay tapos na, nakalampas na po siya. At ngayon sa kasalukuyan ay yung sumunod po pala ay yung post-halving danger zone. Yan naman po yung kulay pink. Makikita po natin dito sa taong 2016 na yung kanyang post-halving danger zone ay dito po nakaranas ng matinding pagbagsak itong si Bitcoin. Bumagsak siya. Nagkaroon pa siya ng may isa pang candlestick dito na nagkaroon ng isang mahabang wick or karayom. At ngayon ay dito naman po
sa kasalukuyan dito sa ngayong taong 2024, ito naman po, ito na rin yung ating post-halving danger zone kung saan ay ayan, nakalabas na po yung huling weekly candlestick natin. Kaya sabi niya, yan po yung kanyang basihan kung bakit nasabi niya na tapos na ang danger zone natin dito sa purple. At ayan, pagkatapos po nito ay ayan, post-halving reaccumulation na. Ayan, ito naman yung kulay orange. At dito na po mag-uumpisa na umangat ang market price ni Bitcoin. Kaya dito sa yung kanyang performance dito sa taong 2016 ay nung pumasok na po siya sa post-halving reaccumulation ay nag-umpisa na po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kung pag sinabi po nating reaccumulation ay muling pagbili or marami po ang bibili dito. Ayan, para makapag-accumulate ng maraming amount ng Bitcoin. Pero para sa akin ay mas maganda pong mag-accumulate dito sa post-halving danger zone kasi mas makakabili talaga tayo sa mas mababang presyo nito. Yan. Pero yung mga nag-accumulate po rito sa mga post-halving reaccumulation ay siguro yung mga gustong humabol. Kaya yan, yung kulay green naman na ito ay ayan, post-halving parabolic upside na ito. Yan, pag natapos na yung post-halving reaccumulation ay yung post-halving parabolic upsurge. Yan, sa kasalukuyan ay nandito pa po tayo sa post-halving reaccumulation. Pero pag dito po sa taong 2016 ay makikita po natin na yung kanyang post-halving parabolic upside ay ayan, dire-diretso na po siyang umangat. Ayan. Kaya ganyan po yung posible nating asahan kung pag pumasok na po tayo sa post-halving parabolic upside ngayong taong 2024. At ayun pong mali, kasalukuyan ay nandito raw po tayo sa post-halving reaccumulation. Tapos na tayo sa post-halving danger zone or tapos na yung matitinding pagbagsak sa presyo nitong si Bitcoin. Ayon po yan sa analysis dito ni REC Capital base sa kanyang chart na ito. Yan, isang pagkukumpara or comparison sa kanyang nakita na chart dito. Base sa previous performance ni Bitcoin nitong previous halving noong taong 2016. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.